sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May mga pagkakataon sa ating buhay na dumarating tayo sa punto na nagiging matigas ang ating ulo at mahirap tayong pasunurin kahit na sa simpleng bagay na inuutos sa atin. Ngunit paano kung ang inaakala mong simpleng pagsuway sa isang utos ay siya palang magdadala sa iyo sa isang karanasan na ni minsan ay hindi mo inakalang iyong mararanasan. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Ako nga pala si Janice, hindi ko tunay na pangalan. 45 years old at kasalukuyan pong nagtatrabaho bilang isang kasambahay. Sa tuwing natatapos ko na po ang aking mga gawain sa bahay ay ang programa ninyo ang siyang aking nagsisilbing libangan. Maganda po kasi ang mga istorya dito at talaga namang kahit nakikinig lamang ako ay damang-dama ko ang takot na nararanasan ng inyong mga letter senders. Minsan nga po pakiramdam ko ay parang napapasok ako sa mismong istorya at ako mismo ang nakakaranas nito. Hindi ko po tuloy maiwasang maalala ang isang pangyayari sa akin na siyang nakapagpabago sa aking pananaw sa buhay. Bago po ako nagtrabaho sa bahay na aking pinagsisilbihan ngayon, ay ilang mga bahay na din po ang aking pinagtrabahuhan. Karamihan po sa mga naging amo ko ay foreigner na madalas ay wala sa kanilang mga tahanan dahil na nga din po karamihan sa kanila ay may mga negosyo. May mga pagkakataon po kasi na matatagalan ang kanilang ginagawang bakasyon bukod pa nga doon sa mga business trip nila. Nangyari po ang aking istorya nung namasukan ako bilang kasambahay sa isang mag-asawang Korean. Bagaman at hindi sila laki dito ay marunong naman sila sa salitang Ingles. Kaya kahit papaano ay nagkakaintindihan kami. Ang amo ko pong lalaki ay mabait naman po, maging ang kanilang mga anak. Tanging ang tila medyo aloof sa akin ay ang amo kong babae. Kahit yata kausapin ko siya ay tango o simpleng tingin lamang ang sinasagot niya sa akin. Kaya naman kadalasan din ay sinisigurado ko na ang mga tanong ko sa kanya ay answerable by yes or no. Dahil kung hindi ay wala akong makukuhang tugon sa kanya. Kapag napapansin naman ni Sir na ganon ang ginagawa ni Ma'am ay siya na ang sumasagot para dito. Kinausap din niya ako. Naintindihin na lamang ang aking among babae dahil hindi daw ito sanay makisalamuha sa ibang tao. Lumaki daw kasi ito sa pamilya ng mga priestess o shaman doon sa Korea. Kaya naman parang medyo iwas talaga siya sa ibang tao. Lalo na kung bago pa lamang niyang kakilala. Pagkapasok ko pa lamang sa kanila, isang bagay ang mahigpit na ipinagbilin sa akin ni Sir. Wag na wag kong pakikialaman ang nakakandadong pintuan sa kanilang bahay. Maging ang mga gamit ni Ma'am. Ito daw kasi ang space na si Ma'am lamang ang maaaring makapasok o di kaya naman ay yung mga taong pinapayagan niya. Bagaman at may pagtataka ako sa kung bakit pinagbabawal yon ay hindi na ako nagtanong pa. Naisip ko na baka mawalan pa ako ng trabaho kapag nagtanong ako ukol sa bagay na yon. Medyo seryoso kasi noon si Sir kaya naman tumango na lamang ako sa kanya. Pero habang nagtatagal ako sa aking pinapanilbihan
ay hindi ko maiwasang may mapansing kakaiba sa tuwing pumapasok doon si ma'am. Hindi po ako tsismosa ha. Nagkakataon po kasi na naglilinis ako at napapadaan sa labas nito. Kapag naroon siya sa loob ay naririnig ko na tila nagdadasal siya sa hindi maintindihang salita. Oo, at hindi ako marunong magsalita ng kanilang lengguwahe pero kakaiba kasi talaga yung mga dinadasal niya. May mga pagkakataon pa nga na nararamdaman ko ang takot sa tuwing naririnig ko yon. Bukod dito, minsan ay naririnig kong may kinakausap siya sa loob ng kwartong yon pero wala naman akong nakikita na kasama niyang pumasok o lumabas dito. Tulad nga ng sabi ko, wala naman akong lakas ng loob na magtanong dahil baka mamaya ay eto pang maging dahilan ng aking pagkakatanggal sa trabaho. Hinahayaan ko na lamang ito at hanggat maaari ay winawaksi ko sa aking isipan ang anumang kuryosidad na aking nararamdaman. Dahil nga madalas ay wala sila sa bahay, mas marami yatang pagkakataon na naiiwanan akong mag-isa doon. Pinagkakatiwalaan naman nila ako na wala akong gagawin na kahit na ano sa kanilang bahay habang wala sila at wala din naman akong balak na sirain ang tiwalang yon. Minsan nga lang ay lumalabas din ako at nakikipagkwentuhan sa ibang mga kasambahay sa subdivision, pampalis lang ba ng boredom dahil nakakaburyo din ang manood lang sa bahay kapag tapos na ang iyong gawain. Kapag nakikipagkwentuhan ako sa kanila ay tinatanong nila lagi sa akin kung kaninong kwarto daw ba yung doon sa may gilid na bahagi ng bahay na aking pinagsisilbihan. Medyo nagtaka pa ako noon dahil ang alam ko ay wala namang bintana sa bahaging yon. Ang part kasi na yon ang kinakalagyan ng nakakandadong kwarto. Kaya naman hindi ko din nakikita kung ano ang meron sa bahaging yon sapagkat hindi ko naman ito pinupuntahan. Kapag nasa labas naman ako ay hindi ito napapansin. Kung nasa katabing bahay ka nito ay posibleng makita mo pang bahaging yon ng bahay. Bago niya ituloy ang kanyang kwento ay hindi ko maiwasang mapatanong kung bakit nagtatanong siya tungkol sa bintanang yon. Ayon dito ay nakikita daw kasi niya minsan ang refleksyon ng anino ng sinumang naroon na parang may kakaibang bagay na nagaganap doon. Sa tagal ko nang naninilbihan sa bahay ng pamilyang ito ay wala naman akong nakikitang kakaibang bagay sa kanila. Natatawa ko na lang na sinabi sa aking kausap na baka naman mamalikmata siya dahil madilim sa kwartong yon. Medyo nabigla ako nang natatawa niyang sabihin sa akin na anong madilim daw ba sa pinagsasasabi ko. Tuwing nandyan daw ang mga amo ko ay may ilaw na tila nanggagaling sa kandila silang madalas na makita. Hindi naman ako nakasagot dahil hindi ko pa naman nakikita ang loob nito at never ko pa namang nakita ang tinutukoy nila. Matapos ang araw na yon ay nag-iwan ang malaking katanungan sa aking isipan ang sinabi ng kasambahay na yon sa kabilang bahay. Kaya naman, nang mapadaan ako sa nakakandadong kwarto na yon ay hindi ko maiwasang mapahinto. Parang may sariling buhay ang aking katawan na gumagalaw at tumayo sa pintuang yon. Nagdadalawang isip pa po ako noon kung sisilipin ko ba ang kwartong yon o hindi na. Pero sa tagal ko ng sobrang curious dito, ay mas nanaig ang aking pagka-curious sa kung ano nga ba ang meron doon. Tinangka ko itong buksan at pinihit ang doorknob ngunit bigo ako. Nakalak talaga ang kwarto na yon. Sinubukan kong hanapin ang mga susi sa bahay ngunit bigo ako. Nang hindi ko talaga makita ang aking hinahanap ay lumuhod ako at tinangkang silipin ang loob ng kwartong yon. Mula sa siwang sa ilalim nito. Wala akong makitang anumang ilaw na nagmumula dito. Tanging kadiliman lamang ang sumalubong sa akin. Natatawa na ako ng mga oras na yon sa aking sarili dahil kung ano-ano ang aking naiisip. Tatayo na sana ako mula sa alanganing kong posisyon sa sahig na yon. Nang biglang tila kumurap ang dilim na nakikita ko sa siwang na yon. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mapatayo at mapatras palayo sa pintuang yon. Maya-maya pa ay narinig ko naman ang hagikhik mula sa loob ng kwarto na yon. Nakaramdam na ako ng takot ng mga oras na ito
dahil alam kong mag-isa lamang ako sa bahay na yon at wala ang aking amo. Kaya sino ang naririnig kong yon sa silid na ito? Parang hindi ko po magawang ikilos ang aking katawan, dala na rin ang takot. Kung gaano ko siya kabilis narinig ay ganon din ito katulin na nawala. Binalot muli ng katahimikan ang bahay na yon. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko ng mga panahong yon. Kung ang aking narinig at nasaksihan ay dala lamang ba ng aking imahinasyon o sadyang may kakaibang nilalang talaga sa loob ng silid na ito. Nakatulog ako ng gabing yon na eto ang aking nasa isipan. Kinabukasan ay bumalik na din naman ang aking mga amo matapos ang halos 1 linggo din ata nilang pagkawala sa bahay. Hindi ko matignan ng diretsyo si ma'am dahil tila nang uusig ang mga tingin nito sa akin. Marahil ay ganon ang aking pakiramdam dahil nga alam kong may ginawa akong kasalanan at against sa rule na pinapatupad nila. Hanggat maaari ng araw na yon ay umiiwas ako sa amo kong babae at tanging nakafocus lamang muna sa bata. Ngunit nang tinawag na sila ni Sir upang patulugin muna ay naiwan kami ni ma'am sa sala. Aalis na sana ako noon nang bigla niyang tawagin ang aking pangalan. Bagaman at nag-aalangan ako na lumapit sa kanya ay wala naman akong magagawa dahil amo ko siya. Pagdating ko sa harapan niya ay sinenyasan niya akong maupo sa kanyang tabi. Pagkaupo ko ay ilang minuto ang katahimikan din ang namayani sa amin bago nagsalita si ma'am. May diin ang tono ng kanyang boses habang tinatanong niya ako kung pumasok daw ba ako sa kwartong nakakandado. Dahil natatakot din ako na mapagalitan niya ay nagsinungaling ako at sinabing hindi. Technically speaking ay hindi naman talaga ako pumasok kundi sumilip lamang. Hindi naman agad ako sinagot ni ma'am ngunit ang tingin niya ay parang tumatagos sa aking buong pagkatao. Nagtagal din siguro ng ilang minuto ang ganong awkward atmosphere sa aming dalawa bago siya muling nagsalita sa akin. Paalala lamang daw na ang kandadong pintuan na yon ay hindi dapat pasukin ng sino man nang wala niyang pahintulot. Bagaman at tumango ako sa kanya na parang naiintindihan ko talaga ang sinabi niya pero deep inside ay kabado na ako. Dahil pakiramdam ko ay alam ni ma'am ang pagtatangka kong pagpasok dito. Kung bakit yon ang hindi ko alam. Tumayo naman na at nagtungo sa kanyang silid ang aking among babae matapos niyang sabihin sa akin ang mga katagang yon. Nang makalis na siya ay parang doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Nangako din ako sa aking sarili na huling beses ko nang tatangkaing tingnan ng silid na yon. Dahil bukod sa takot akong mahuli ng mga amo ko, ay naging factor din dito ang aking mga nakita at narinig doon. Matapos ng kaganapang yon ay bumalik sa pagiging tahimik si ma'am at hindi na ako muling kinausap. Parang bumalik lang din naman sa dati ang takbo ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Akala ko ay ayos na ang lahat dahil talaga namang iniwasan ko na ang lugar na yon. Ngunit kapag may plano talaga sa iyo ang tadhana, dadagdagan pa ng iyong sobrang kuryosidad. Kahit na anong pag-iingat mo ay hahanap at hahanap ito ng paraan upang muli mong makaharap ang bagay na iyong pinakaiiwasan. Isang araw habang nasa labas ang buong pamilya ng aking amo, may isang babaeng bumisita sa kanila sa bahay. Nung una ay ayaw ko pa itong papasukin dahil masyadong kahinahinala ang kanyang itsura. Nakasuot ito ng shade kahit na magdadapit hapon na noon. At nakamask pa ito. Hindi ko tuloy siya mamukhaan kung isa ba siya sa mga regular na bumibisita kay ma'am kapag nandun sila sa bahay. Marami kasi sa kanila ang nagpupunta sa bahay ng aking mga amo. Kung ano man ang kanilang pinag-uusapan ay hindi ko naman alam dahil patago ang pag-uusap ng mga ito. Dahil medyo matagal bago makabalik ang aking amo ay ibinilin na lamang sa akin ang babaeng bisita na yon ang kanyang pakay.
Ayon sa kanya ay ibigay ko daw sa aking among babae ang pulang sobreng iniwanan niya. Wag na wag ko daw bubuksan. Ito ang mahigpit niyang bilin sa akin. Pahaba ito at tila wala namang laman sa loob. May part ng aking isipan at tila bumubulong. Nabuksan ko ang sobre na yon at tingnan ang laman. Samantalang may isang bahagi naman ito na pumipigil sa akin. Pero ganon yata talaga tayo, minsan ay mas nauuna sa atin ang pagiging mausisa. Lalo na kapag pinagsabihan tayo ukol sa mga hindi natin dapat gawin. Kaya naman kahit na alam nating hindi tama, ay atin pa din itong ginagawa. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay sinaway ko ang utos sa akin. Habang wala pang aking amo ay tinignan ko ang laman ng sobre na yon. Dahan-dahan ko itong binuksan. Doon ay nakita ko ang isang papel na may nakasulat na pangalan sa salitang Korean. Pulang-pulang ink ang ginamit dito na akala mo'y dugo ang ginamit pansulat. Kaya pala hindi ko maramdaman na may laman ito dahil manipis lamang ang papel na yon. Nagtataka man ako kung para saan ang bagay na yon ay hindi ko na ito binigyan pa ng pansin. Ibabalik ko na sana sa loob ng sobre ang papel ng aksidenteng dumulas ang daliri ko sa gilid nito. Naramdaman ko ang hapdi ng aking daliri at nabitawan ko ang aking hawak. Tumulo sa papel na yon ang aking dugo dahilan upang madumihan ito. Dala na rin ang takot na baka malaman ni ma'am na pinakialaman ko ang pinagkatiwalang yon sa akin. Nang kanyang bisita ay agad ko itong dinampot. Pupunasan ko pa sana ito. Ngunit hindi ko na nagawa dahil mabilis na nasipsip ng papel ang tumulong dugo ko dito. Agad kong sinarado ang papel at sa loob-loob ko ay nananalangin na sana'y huwag buksan at i-check ni ma'am pagdating niya ang laman ng sobrang yon upang hindi niya makita ang katangahang nagawa ko. Pagdating nilang buong pamilya ay agad ko silang sinalubong at sinabi kay ma'am na may dumating siyang bisita kanina. Sinabi ko din kung saan ko iniwanan ang sobre upang makuha na niya kaagad. Habang patungo doon si ma'am ay hindi ko maiwasan ang mapasulyap sa direksyon niya. Dahil baka tingnan niya ang laman nito. Nakahinga lamang ako ng malalim. Nang pagkakuha niya ng sobre ay nagpaalam lamang siya saglit kay Sir. Sabay diretso sa nakakandadong pintuan sa kanilang bahay. Akala ko ay ayos na ang lahat matapos noon at nakaligtas na ako sa anumang kaguluhan. Ngunit nagkakamali pala ako. Hindi ko akalain na ang simpleng pagkakamali ko na yon ang siya palang magdadala sa akin sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahan. Kinagabihan ng araw ding yon, abala ako sa paglilinis ng sala. Bago kasi matulog ay nanood ng pelikula sila Sir kasama ang kanilang mga anak. Hindi maiiwasan na magkaroon ng kalat lalo pa nga at may mga kutkutin sila habang nanonood. Habang nagliligpit ako ng mga kalat ay tila may kung anong itim na bagay na dumaan sa aking peripheral vision. Napalingon ako kaagad sa bahaging yon ngunit wala naman akong nakitang sino man na naroroon. Napapailing na lamang ako marahil ay pagod na ako kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko. Binilisan ko na ang paglilinis sa sala upang makapagpahinga na rin ako. Nang matapos na nga ako doon ay pinatay ko na kaagad ang ilaw at nagtungo na sa direksyon ng aking silid. Habang papunta ako doon ay hindi sinasadyang mapatingin ako sa hagdanan. Mula doon ay may nakita akong itim na figura. Maliit lamang ito ngunit alam ko na hindi ito ang aking mga alagang bata sa bahay na yon dahil medyo malalaki na sila kumpara sa nakikita ko ngayon. Hindi ko alam kung aakyatin ko ba ito o hayaan na lamang. Nasa gitna ako ng pag-iisip nang biglang mabilis na tumakbo sa aking direksyon ang itim na figura na yon. Sa sobrang gulat ko ay hindi agad ako nakapag-react at tila na estatwa sa aking kinakatayuan.
mas binalot ng kilabot ang buong pagkatao nang mapagmasdan kong maigi ang itsura nito. Literal na hugis lamang ang meron siya, ngunit wala itong mata, ilong o anuman sa kanyang mukha na parabang anino lamang ito na may sariling buhay. Nang medyo nawala ang pagkakagulat ko at bumalik ang aking wisyo, ay agad akong lumayo dito at nanakbo patungo sa aking kwarto. Tila narinig ko pa nga ang hagik-hik nito na parabang tuwang-tuwa ito sa naging reaksyon ko sa kanya. Pagkapasok ko doon ay agad kong hinawakan ang rosaryo na nakalapag sa may gilid ng aking kama. Taimtim akong nagdasal na sana ay huwag akong sundan ng kung sino mang nilalang na yon. Nakapikit akong nagdadasal noon nang marinig ko ang tila yabag ng paa sa labas ng aking silid. Pabalik-balik ito doon at tila nananantya kung may tao ba sa loob. Ako naman ay tahimik lamang doon habang nagdarasal pa rin. Maya-maya pa ay biglang nanahimik na sa labas. Pinakiramdaman ko ang aking paligid at medyo nakahinga ng maluwag nang masiguradong wala na ang sinumang kanina lamang ay naroroon. At upang makasigurado ay dahan-dahan pa akong lumapit sa pintuan at idinikit ang aking mga tenga. Muli kong pinakinggan ang aking paligid. Tahimik, walang bakas ng sinuman. Nasa ganong posisyon ako nang biglang may mabilis at malakas na kumatok sa aking pintuan. Sa sobrang lakas nito ay halos sumakit ang aking tenga dahil nga nakadikit ito sa pintuan. Kasabay din ito ang mabilis na paggalaw ng doorknob ng aking silid na siyang dumagdag sa aking takot. Dito ko na hindi napigilan ang aking sarili na mapasigaw dahil sa kilabot na gumagapang sa buo kong katawan. Lalo pa akong napasigaw at nagpapalag nang biglang bumukas ang pintuan. Naramdaman ko na may humawak sa aking balikat at pilit ko itong pinabibitaw sa akin. Isang malakas na sampalang gumising sa nagdidiliryo kong isipan. Dito ay maluha-luha akong napatingin sa may gawa nito. Nakatayo sa aking harapan si ma'am at nag-aalalang nakatingin sa akin. Tinanong ako nito kung ano ba ang nangyari sa akin at bakit daw ako sigaw ng sigaw. Kahit alam kong hindi dapat ay napayakap ako noon kay ma'am na para bang humihingi ng suporta dito. Hindi naman niya ako tinaboy at bagkos ay tinapik-tapik pa nito ang aking likuran na para bang may sinasabi na ayos lamang ang lahat. Marahil ay ramdam niya ang panginginig ng aking kalamnan at mas pinili nitong pakalmahin muna ako. Nang medyo kumalma na ako ay muli niya akong tinanong kung bakit ako nagkakaganon kanina. Dito ay sinabi ko na sa kanya ang aking naging karanasan. Na may nakita akong itim na aninong sumusunod sa akin. Tinignan niya ako na parang may pagtatanong sa kanyang mga mata. Alam ko na normal lamang ang kanyang reaksyon dahil kahit siguro ako ay hindi ko ito naranasan na iisipin kong nasisiraan ng bait ang aking kausap. Ilang saglit pa ay seryoso akong tinanong ni ma'am kung may pinakialaman ba ako sa mga gamit niya. Agad naman akong sumagot na wala akong pinakialaman doon. Kung ano lamang ang kanilang pinapalinis ay yun lamang ang aking hinahawakan. Habang nag-uusap kami biglang bumalik sa isipan ko ang sobrang binuksan ko. Hindi ko naman ito masabi sa aking amo dahil paniguradong mapapagalitan ako nito. At baka matanggal pa ako sa aking trabaho kaya naman mas pinili kong manahimik na lamang. Bagaman at kita ko na may pag-aalinlangan sa kanyang isipan ay hindi naman na ako nito pinilit pang magsabi sa kanya. Pinagpahinga na lamang niya ako at iniwanang mag-isa sa aking silid. Kahit gustuhin ko mang matulog ay hindi ko naman magawa dahil sa takot na baka bumalik ang nilalang na gumagambala sa akin kanina. Kinabukasan ay antok na antok pa akong bumangon. Halos 1 oras lamang ata ang aking naging tulog habang bukas pa ang ilaw. Ayoko sa dilim dahil pakiramdam ko ay nakatingin sa akin ang aninong yon. Napansin naman ng mga kasama ko sa bahay ang malamya kong kilos.
Bagaman at nag-aalala sila sa akin ay hindi ko din naman maaaring pabayaan ang trabaho ko doon. Sinabi ko na lamang na saka na lamang ako magpapahinga kapag natapos na ang aking mga gagawin. Mga bandang tanghali na nang makatapos ako sa aking mga gawain. Nagpasya akong umidlip muna sa aking kwarto dahil wala naman ang kailangan sa akin ang aking mga amo ng tanghaling yon. Parang robot pa ako noon na dumiretso sa aking silid. Kahit maliwanag pa nga ay binuksan ko pa din ang ilaw sa kwarto dahil sa takot ko sa mga nangyari noong nakaraang gabi. Pagkahiga ko sa aking kama ay nakatulog agad ako. Wala na akong pakialam sa aking paligid dahil damang-dama ko ang puyat at pagod. Matagal-tagal din siguro akong nakatulog dahil pagising ko ay kadiliman ang bumungad sa akin. Medyo nagulat pa nga ako dahil ang una kong naisip ay kailangan kong magluto na makakain ng aking mga amo. Palabas na sana ako ng kwarto nang maalala ko na bago ako matulog ay binuksan ko ang ilaw sa aking silid. Kaya paanong madilim dito ngayon? Tinangka ko itong muling buksan ngunit hindi ko mahanap ang switch. Nakaramdam po talaga ako ng kakaibang kaba ng panahong yon. Napalibot ako ng tingin sa aking paligid. Tanging kadiliman lamang ang aking nakikita. Seryoso akong nag-oobserba nang bigla na lamang may bumulong sa aking tabi ng boo. Dahil lalo pang mataranta ako sa takot. Hindi na ako nag-isip pa kung kanino galing ang naturang tinig at mabilis na pinihit ang seradura ng pintuan doon. Ngunit kahit na anong gawin kong pagpihit ay hindi ito bumubukas. Muli ko narinig ang hagik ng hindi lamang isa kundi 3 bata. Halos maiyak na ako noon at hindi talaga ako lumilingon sa aking gilid sa takot na maaaring makita ko dito. Ilang saglit pa ay narinig ko ang yabag ng mga paa. Na tila nagtatakbuhan. May kinakanta rin silang kanta na hindi ko naman maintindihan. Nakakakilabot ang tono nito na akala mo ay hinihila ka sa isang malalim na lugar. Hindi ko na napigilan ang aking sarili ng mga oras na yon na magtawag ng tulong. Kahit kasi anong gawin kong pagbubukas sa pintuan ay ayaw nitong bumukas. Parang may harang dito na hindi ko maintindihan. Dumagdag sa aking pagkakataranta ang tila nangaasar na mga yabag na mga ito habang papalapit sa aking lokasyon. Nang makalapit sila ay naramdaman ko ang kalmot ng isa sa mga ito sa aking braso. Todo sigaw talaga ako ng mga oras na yon. Umaasa na muli ay may makakarinig sa akin at pupuntahan ako doon upang tulungan. Ramdam ko ang hapdi ng kalmot na ginawa sa akin ng isa sa mga aninong yon sa dilim. Nanginginig na ang aking buong katawan dahil sa kilabot na aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay mamamatay ako doon kapag nagtagal pa ako sa loob. Kaya naman nang bumukas ang pintuan ay grabe talaga ang pasasalamat ko sa Diyos. Paglabas ko ay pumasok din ang liwanag sa kwartong aking kinalalagyan. Ramdam ko ang panlalaki ng aking mga mata nang ma-realize kung nasaan ako. Wala na ako sa aking silid. Naroon na ako sa labas ng nakakandadong silid. Kung paano ako napunta doon ay hindi ko alam. Galit na mukha ni Ma'am at ang nag-aalalang tingin nila Sir at ng kanyang mga anak ang bumungad sa akin. Hindi ako makapagsalita at hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat dahil maging ako ay hindi rin alam kung paano ko ipagtatanggol ang aking sarili sa kung paano ako napadpa doon. Napansin ng isa sa mga anak nila Ma'am ang sugat sa aking braso at agad akong iginaya nito patungo sa sala upang gamutin ang aking sugat. Bago kami makababa ay nakita ko na pumasok si Ma'am sa kwarto habang si Sir naman ay nakatingin lamang sa kanya. Mga ilang saglit din siguro ang lumipas bago sila bumaba. Seryoso ang mukha ni Ma'am na lumapit at muli akong tinanong kung may nagagalaw daw ba ako sa mga gamit niya. Kailangan daw niyang malaman kung ano ang pinakialaman kong kagamitan upang matulungan niya ako sa aking mga naranasan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili ng panahong yon.
na pumalahaw ng iyak at aminin sa kanila ang aking nagawang kasalanan. Ikinuwento ko sa kanya na binuksan ko ang sobre ng huling bisita niya at hindi sinasadyang nabahiran ito ng aking dugo. Napabuntong hininga noon si ma'am bago sinabi na ang papel daw na nasa loob noon ay isang sumpa sa sinumang individual na nakalagay ang pangalan dito. Nang sinunog daw niya ito sa kanyang ginawang ritual ay mukhang nadamay daw ako sa sumpang yon. Kaya naman may kakaibang anino na sumusunod sa akin. Mga espiritu daw yon na siyang tagapagpatupad ng sumpang nakapaloob sa papel na kanyang inalay sa ritual. Kailangan daw naming magdasal sa loob ng nakakandadong silid upang humingi ng awa sa mga nilalang na gumagambala sa akin upang tigilan na nila ako. Agad naman akong sumang-ayon dito at sinabing gawin na namin ito agad upang matapos na ang aking paghihirap. Naghintay lamang ako saglit dahil may iahanda lang daw si ma'am na aming gagamitin sa pagdarasal. Nang naihanda na niya ang mga ito, ay agad kaming nagkulong sa silid na yon upang simulan ang ritual. Nagsindi siya ng kandila na siyang nagsilbi naming liwanag doon. Matapos nito ay natusan niya akong sundan ang mga salitang kanyang bibigkasin. Kahit pa nga hirap na hirap akong mag-pronounce ng mga ito dahil sa ibang lingwahe yon ay ginawa ko ito sa abot ng aking makakaya. Matagal din ang ginawa naming pagdarasal bago tumayo si ma'am at may kinuha itong tila isang stick kung saan ay may nakakabit ditong mga puting hibla yata ng tela. Habang pinapasunod niya ako sa dasal ay hinahampas niya sa akin ang bagay na yon at parang sumasayaw paikot sa akin. Masakit man ito sa aking pakiramdam ay hindi ko na ito alintana. Kung kinakailangan ito upang matapos ng bangungot na yon sa akin ay makakaya ko itong tiisin. Ilang sandali pa ay biglang namatay ang kandila sa silid na yon. Doon lamang tumigil si ma'am sa kanyang ginagawa. Tila nawala naman ang mabigat na pakiramdam ko matapos nito. Pinaliwanag sa akin ni ma'am na ayos na ang lahat at tinanggap ng mga ito ang aking paghingi ng tawad. Nagpasalamat naman ako kay ma'am sa kanyang ginawa. Tahimik lamang siyang tumango sa akin bago ako inutusang lumabas na ng silid at hintay na lamang siya sa ibaba. Hindi din naman nagtagal ang aking paghihintay. Pagbaba ni ma'am ay may dala na itong sobre. Inabot niya ito sa akin. Nang tingnan ko ang laman nito ay nakita ko ang ilang lilibuhing pera. Seryosong sinabi noon sa akin ni ma'am na hindi na niya ako mapagkakatiwalaan. Kaya naman mas marapat lamang na paalisin na niya ako doon. Malungkot man ako sa kanyang sinabi ay naintindihan ko din ang kanyang sentimiento. Alam kong ako ang nagkamali dahil masyado akong nagpadala sa aking kuryosidad na siyang nagresulta sa isang pangyayari na hindi ko inaakalang aking mararanasan. Pagkaligpit ko ng aking mga gamit, kinabukasan ay tahimik akong umalis sa kanilang bahay. Ang huling balita ko po ukol sa pamilyang yon ay umalis na sila sa kanilang tinitirahang bahay at mukhang bumalik na sa Korea. Matapos nito ay wala na po akong naging balita pa sa kanila. Bagaman at ilang taon na ang lumipas, matapos ng pangyayaring ito ay sariwa pa din sa aking isipan na para bang kahapon lamang ito nangyari. Naging aral din kasi ito sa akin na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa aking isipan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Naway may natutunan ang inyong mga tagapakinig sa aking istorya and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Janice. Kadalasan ang pagpapairal sa ating kuryosidad ukol sa mga bagay na hindi natin maintindihan ang siyang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Ang istoryang ito ni Janice ay maging aral sana sa ating lahat na matuto tayong makinig sa mga tagubilin sa atin dahil minsan ang mga paalalang ito ay para din sa ating ikabubuti at kaligtasan.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po